God, magandang umaga po sa inyong lahat. Good morning po. Kumusta po yung buong linggo natin? Pakikipag-baka sa mundong ito. Panalo? Abay, dapat panalo. Amen? Dapat ipanalo natin ang lahat ng bagay, lahat ng laban na meron tayo sa ating mga buhay. Amen? Because every day is a battle. At alam natin na doon sa battle na yon ay hindi tayo nag-iisa. Palaging kasama ang Diyos. Amen? So, ano man yun, nagtitiwala tayo at sumasampalataya na mayroong Diyos tayong palaging kasama. Sabi nga natin, sa buong isang linggo, yung Sunday lang talaga yung sabihin natin nakakapag-hinga tayo ng malalim, nakakahingi tayo ng lakas mula sa Panginoon sapagkat kaya napakahalaga talaga na mayroong oras at panahon o araw ng linggo na ibinigay sa atin ng Panginoon na dapat talaga paglaanan po natin ang panahon. Amen? Sapagkat po ang buhay ay hindi madali. Sabi nga natin, hindi madaling mabuhay sa mundong ito, sa gitna ng buhay na meron tayo sa mundong ito. Subalit maraming salamat na lang talaga at merong Diyos na palaging naririyan para sa atin. Amen? So, yun po. At sa linggong ito ay magpatuloy po tayo sa ating topic na pinag-uusapan or sa buong ito ay ang patuloy na magtiwala at umunlad sa lahat ng bagay na ginagawa sa atin ng Panginoon in our everyday lives ng buhay natin. Amen? And this week po ay pag-uusapan natin umunlad sa gitna ng pagsubok. Pwede ba yun? Kahit binabayo tayo ng malakas na bagyo at iba't ibang klase ng pagsubok sa buhay, ay pwede pa rin ba tayong umunlad? Para yata mahirap yon. Pero sa Panginoon, yan ang sabi niya, kahit nasa gitna tayo ng pagsubok, pwede pa rin tayong umunlad. Amen? Sige po, tayo pong lahat ay tumayo. At basahin po natin ang salita ng Diyos. Sabi niya, mga kapatid ko, ituring ninyong buong kagalakan kapag kayo dumaranas ng iba't ibang uri ng pagsubok. Sapagkat nalalaman ninyo na ang pagsubok sa inyong pananampalataya ay nagbubunga ng pagtitiis. At hayaang maging ganap ang pagtitiis upang kayo'y maging ganap at lubos na walang anumang pagkukulang. Amen? So, parang ang hirap nito kapag tayo dumaranas ng iba't ibang uri ng pagsubok, sabi niya, nandun pa rin daw yung kagalakan. Tingnan natin kung paano natin yan ma-achieve. Yung sa gitna ng pagsubok na yan ay magkaroon pa rin tayo ng peace and joy sa ating mga puso. Sige po, tayo po'y manalangin. Aming Ama, napakayaman po ng iyong salita. Subalit piniling po namin ang higit na pangunawa, ang higit na karunungan na nagmumula sa iyo upang mas lalo naming maintindihan, upang mas lalo naming, O Diyos, maunawaan ang mga bagay na gusto niyo pong iparating sa amin. Mga pangungusap na nais niyo pong sabihin sa amin bilang isang mananampalataya at bilang isang tao na iyong nilikha, Panginoon. Naniniwala po kami, O Diyos, na sa mga sandaling ito, sa pamamagitan ng iyong mga salita'y, ikaw ba ay mangungusap sa amin as an individual, as a person, at bilang iyong mga anak. Gawin mong special ang araw na ito para sa amin, na marinig namin ang iyong mga tinig upang malaya, O Diyos, na kami ay magkaroon ng kapayapaan sa gitna, O Diyos, ng kaguluhan, sa gitna ng mga takot na meron kami sa aming mga kaisipan, ay may higit naming maunawaan ng iyong mga salita. Maraming salamat aming Ama. Patuloy, O Diyos, Banal na Espiritu, take charge into this place, work into this place, open our heart, open our minds, at hayaan mo na ikaw ang patuloy na gumalaw at kumilos sa aming kalagitnaan. We put everything to you. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Amen. Praise God. Maaari na kayong maupo. Imagine po natin ang isang panday na gumagawa ng espada. Hindi niya agad inilalabas ang bakal
at sinasabing tapos na. Alam niyo po ba yung mga nagpapanday? Di ba? So, yung ginagawa niya, iniinit niya yung kanyang pangpanday, okay? At paulit-ulit niya inilalagay sa apoy. Pinapuputok, pinalalamig, at muling inilalagay sa apoy. So, kung marunong po magsalita yung bakal, sasabihin niya, bakit mo ako sinasaktan? Pero alam ng panday, hindi kita sinisira, ginagawa kitang mas matibay. Ganito rin po ang ginagawa ng Diyos sa ating mga buhay. Minsan, pag may pinagdadaanan tayo, pag may mga pagsubok tayo, ang sabi natin, Lord, galit ka ba sa akin? Lord, ano ba yung nagawa kong hindi maganda? Bakit kailangan ko itong pagdaanan? Bakit kailangan namin itong maranasan? May mga pagkakataon na parang nasa apoy tayo. Katulad ng panday na ating pinag-uusapan kanina. Nawawalan tayo bigla ng pinagkakakitaan o sabihin nating source ng ating pangkabuhayan. At kuminsan ay bigla na lang dumarating ang mga sakit na sa ating mga katawan. Diba? Kung nervyoso ka, bakit sumasakit ang ulo ko? Bakit kaya may pumipintig dito sa kaliwa ko? Ano na naman kaya to? Di po ba? So, bisan, bigla tayo nagkakaroon ng karamdaman. Nagkakaroon ng sakit. At kung minsan ay sa hindi sinasadyang pagkakataon, minsan ay yung relasyon natin sa kapwa natin tao ay naapektuhan. Nakapagsalita ka pala ng hindi maganda, na nakasakit ka, or meron kang narinig na kung minsan na hindi kaaya-aya sa iyong pandinig, naapektuhan ng iyong damdamin, nagtampo ka, nagalit ka, at kung ano-ano. At katulad ko na sabi ko sa inyo kanina, minsan meron tayong financial struggles. Sa tingin natin ay kulang, hindi sapat, kahit anong gawin, hindi uubra. May mga ganun tayong pagkakataon. No? In everyday lives natin, may mga ganun. Palaging hindi perfecto yung buhay na meron tayo. Kasi palaging meron tayong pinagdadaanan, palaging meron tayong kailangan palaging idulog sa Diyos. At minsan tinatanong natin, Lord, bakit ako? Hindi mo yun nawawala. Minsan nga, ang bait-bait niya na. Bakit siya pa ang kinuha ni Lord? Diba? Palagi natin yan naririnig pag merong nawawala. Ang bait niya na. Sana yung kapitbahay ko na lang na butangera, di ba? So, ganun po. Palagi nating sinasabi yun. Lord, bakit ako pa? Pag may dinadaanan tayo, Lord, bakit kailangan kami pa? Di ba? Pero ang tanong ng Diyos ay hindi, paano kita pinahihirapan? Ang tanong ay, paano kita palalakasin? At kuminsan, mahirap mang maiintindihan, hindi ho lahat ng pagsubok ay parusa. Hindi nangangahulugan na kapag may pinagdadaanan, masama ka ng tao agad. Hindi nangangahulugan na kapag may mga problema, ay meron ka ng kasalanang nagawa agad-agad. Kasi doon tayo nakafocus minsan. Ang pagsubok po madalas ay proseso ng paglago. At yun po yung sumasagot sa tanong nating umunlad sa gitna ng pagsubok. Sapagkat minsan, yung mga dumarating na pagsubok ay isa palang proseso ng paglago ng Panginoon. Hindi hadlang ang pagsubok sa ating pag-unlad. Kung minsan, ginagamit ito ng Diyos upang hubugin tayo at ihanda sa mas dakilang layunin ng Diyos. And then later on, at saka natin naiintindihan yung ating sitwasyon, yung ating pinagdadaanan. Kaya napakahalaga
na maintindihan natin na ang pagsubok ay hindi lang, kundi ito po ay isang pagkakataon para lumago tayo sa Panginoon. Minsan, isa itong oportunidad upang mas lalo tayong lumalim sa ating pananampalataya sa Diyos. Sabi ng Santiago chapter 1 verse 2, yung binasa natin kanina, sabi niya, ituring ninyong buong kagalakan. Buong kagalakan. Hindi ko sinabi ni James na magkunwari kang masaya. Plastik-plastikan, alam mo yun? Di ba? Hindi rin niya sinabi na masarap ang pagsubok. Sino ba naman ang gustong may pagsubok? Ang ibig niyong sabihin, baguhin natin ang ating pananaw kapag mayroong pagsubok. Sabi nila, kapag daw hindi mo na kayang baguhin ang sitwasyon, ang babaguhin mo yung pananaw mo doon sa sitwasyon mo. Amen? Mag-iisip ka ng isang bagay na andyan na yun eh. Eto na yan. So anong gagawin mo na lang? Isiset mo na lang yung mind mo para ma-adapt mo kung anong sitwasyon meron ka. Maraming kong tao nakakakita lang ang sakit. Pero ang mananampalataya, nakikita ang ginagawa ng Diyos. Hindi natin tinatanggap agad na ito ay isang pagsubok. Tinatanggap natin ito bilang isang pagtuturo ng Diyos sa atin. Amen? Kapag po ang isang bata ay nag-aaral magsulat, at yan ay kung kayo may mga na-experience nyo yan, napapagod siya. Diba? Konting sulat lang. Hindi pa nga niya nabubuo yung pangalan niya, umaaray na yung bata. Ayoko na! Diba? Pag nag-aaral niya sumulat, lalo na pag maraming pinagagawa sa kanya, ayoko na, napapagod ho agad ang bata. Paulit-ulit at kumisan, inaabot pa talaga ng iyak at kumisan, tinatakot pa ng tatapusin mo yan. Pananakot pang ginagawa, di po ba? Pero, alam mo ng guro, o alam ng isang magulang, na ito ay hindi pagpapahirap. Tama? Kung hindi, ito ay isang training. Di po ba? Except na lang, kung ang ilalagay nyo talaga ay isang napakaabang pangalan ng bata, ay talagang nagsusuko talaga. Tatuko mo talaga yan, di ba? 3, 4 na pangalan. Nasa test number 2 na yung mga kasama niya, siya pangalan pa rin lang ang sinusulat niya. Di ba? Hindi ba tapos-tapos? Ay, talagang parusa ng magulang yan. Hindi na ko kasalanan talaga ng bata yan. Di mo ba? Antindi ng training na inabot sa'yo ng anak mo. Di mo ba? So, may mga ganunong pagkakataon. Alam mo natin na hindi parusa kahit nakikita nating umiiyak na. Ang isang bata na tinuturuan nating maglakad, pag nadadapa siya, hindi natin sinasabing, huwag ka nang maglalakad ha, bubuhatin na lang kita. Hindi di po ba? Inaayaan natin at kahit madapa yan ng madapa, ayos lang sa atin. Dahil lang nakaset dun sa mind natin, paraan ito para matuto siyang maglakad. So kapag tayo ay may problema, huwag agad itanong, Lord, bakit? Mas magandang itanong, Lord, ano po ang gusto mong ituro sa akin? Bakit ko to kailangang pagdaanan? At bakit ko ito pinagdadaanan ngayon? I do believe kung ang buhay mo, ibinigay mo sa Diyos, ibig sabihin, ang Diyos ay mayroong pakialam sa buhay mo. At therefore, nung simula na ang buhay mo ay binigay mo sa Lord, ibig sabihin, ang Diyos lang nagmamay-ari dyan. Amen? At anumang bagay na nangyayari sa buhay mo, may kinalaman ang Diyos dyan.
Maganda man yan sa iyong paningin, pangit man yan sa iyong paningin, may kinalaman ang Diyos dyan. Kaya ang tanong, hindi, Lord, bakit mo ako pinahihirapan? Ang tanong, Lord, ano po yung gusto mong ituro sa akin? Amen? Sapagkat palaging merong oportunidad na ibinibigay ang Diyos sa atin kapag meron tayong mga kakaibang bagay na na-encounter sa buhay. Pagtuturo yun. Hindi galit ng Diyos, kundi pagtutuwid at pagtuturo ng Diyos. Kapag meron tayong pinagdadaanan. Strengthen your faith. Ang mga pagsubok ko ay nagpapalakas ng pananampalataya. At alam ko, naiintindihan nyo yan. Ang sabi ng James chapter 1 verse 3, kanina James chapter 1 verse 2, sabi niya, ang pagsubok sa inyong pananampalataya ay nagbubunga ng pagtitiis. Kasi yung totoong buhay, eh, hindi naman po happy-happy lang. Di ba? Hindi yung tipong, ano yun, all the way of your life, gusto mo tatawa ka lang. Eh, paano naman yung muscles ng mata mo? Di ba? So, kailangan, minsan lumuluha din yan. Di ba? So, ang buhay po, hindi alam natin at naiintindihan natin yan na hindi puro saya lang. Pero naiintindihan din natin na ang buhay hindi rin naman puro kalungkutan lang. It is a mixed emotion ng buhay natin. May pagluha, pero meron din namang pagtawa. At yan ay maliwanag na sinasabi ng Biblia. Meron lang kanya-kanyang panahon. Now, kung saan panahon ka man natapat, eh panahon mo yun. Therefore, ibig sabihin, dapat matututo tayo kung paano natin ini-handle ang mga bagay na ito. So sabi natin, ang mga pagsubok ay nagpapalakas ng ating pananampalataya. Hindi ho lumalakas ang muscles kapag nagpapahinga. Sino na dito yung nag-gym? Or nag-try ng mag-gym? Ay, wala. Okay. Sige, wag na lang yung pag-usapan natin. Hindi kayo makakalilate. Di po ba? So, ganito po yan. So, yung muscle po kasi natin, kailangan nababatak po yan. Okay? So, kapag sa unang nag-reflex tayo, sige na lang, sino na lang nagsusumba dito? Baka naman meron naman. Wala pa din. Kaya, hoy, bantayin nyo health nyo ha, wag puro kain lang ha. Galaw-galaw din. Okay, so yung muscle kasi kailangan na-reflex siya. Di ba? Gumagalaw siya. Now, kapag gumagalaw ang muscle, kinakailangan meron itong yung tinatawag nating resistance. Okay? Kailangan nare-reach mo yung pinakasagad ng resistance mo na yon. And then later on, after, like for example, simpleng paglalakad lang. Kung today or itong week na to, naglakad kayo ng mga 10 kilometers, matindi na yun. Sige, sabihin natin 5 kilometers lang. Paikot-ikot ka lang. Okay? So, ibig sabihin, yung muscles mo, yung mga paa mo, na-flex na yan, gumagalaw na siya. Pero hindi buong paglalakad mo ay palaging 5 kilometers na lang. Kailangan, merong program po yan. Kailangan, sa susunod naman, mag 6 kilometers ako. Para at least nalalaman mo kung hanggang saan yung kaya ng katawan mo. At habang nare-reach mo yung, kaya ko na pala to. Pero nag-umpisa ka lang sa maliit na paglalakad. So, ganito rin po yung pananampalataya. Kung walang challenge, hindi lalaki ang tiwala natin sa Diyos. Kaya ibig sabihin, yung mga nangyayari sa buhay natin, paiba-iba. Para at least, yung scope ng pagiging malalim natin sa pananampalataya ay lumalalim sa Panginoon. Kilala nating lahat si Joseph. Kilala nyo ba?
Sino yan? Yung kaklase nyo ng grade 5. yung pasaway kong kaklase. Okay, ano po ba nangyari kay Joseph at that time? Di ba pinagbili siya ng kanyang mga kapatid? Ano bang nangyari sa kanya? Nabilanggo siya. Di po ba? Napagbintangan siya. Pero bawat pagsubok, mas lalo siyang inihahanda ng Diyos. Hanggang sa maging tagapagligtas siya ng maraming tao. So, ibig sabihin, kung hindi pala niya naranasang maging prison, makulong, sana walang palasyo na kanyang ikinarangal sa uling sandali ng kanyang buhay. Minsan, hindi ho inaalis ng Diyos ang problema. Dahil ginagamit niya ang problema para palakasin ang ating pananampalataya. Kaya pag may problema, normal lang ho yan. Kasi may ginagawa ang Diyos sa buhay mo. Merong pagtuturo ang Diyos na gusto niyang ituro sa iyo. Amen? So, ang pagsubok pala ay nagpapalakas ng pananampalataya. At ang pagtitiis ay nagbubunga ng pagiging ganap. In James chapter 1 verse 4, sabi niya, ayaang maging ganap ang pagtitiis. So sa panahon ngayon, so ibig sabihin, ayaang maging ganap ang pagtitiis. Ibig sabihin, walang shortcut. Dadaan ka doon sa proseso. Pero dahil sa panahon ngayon, ano nangyayari? Instant lahat. Instant coffee. Di po ba? Dati yung kape, merong kape dito, asukal, merong creamer. Di po ba? Yun yung proseso. Init ka ng tubig, meron kayong 3 bote na nakalagay doon sa ibabaw ng mesa. Eh ngayon wala nang ganon. Konti na lang, bihira na lang yung naggaganon. Di po ba? Ando na lahat. Instant coffee. Bubuksan mo na lang yung isang sachet, ando na lahat. Di po ba? Instant noodles. Oh, dati kailangan mo pang iluto yan. Eh ngayon, magpakulo ka lang ng tubig, buhusan mo lang, ando na. Di po ba? Kaya ano nangyayari sa tao? Instant patay. Di ba? Maya-maya nagulat ka na lang. Bakit? Eh, mahilig siya sa instant eh. Di ba? Ayun dumaan sa proseso. Di po ba? So, ganun. Walang instant po sa maturity. Walang shortcut sa Diyos. Dadaan ka talaga sa proseso. Walang instanto sa character ng isang tao. Dadaan ka talaga. Hindi ho nade-develop ang ating character, ang ating maturity sa isang gabi lamang. Huwag po nating sukatin ang ginagawa ng Diyos sa nakikita lang. Masyadong mapandaya ang ating mga mata. Marami hong ginagawa ang Diyos na hindi pa natin nakikita. Kaya napakahalaga na mas maintindihan natin na ang Diyos, anumang bagay na pinagdadaanan natin, ang Diyos ay may ginagawa sa likod nito. Again, uulitin ko, dapat palagi nating iniisip na mayroong kinalaman ng Diyos sa ating mga sitwasyon sa buhay.
Paano tayo unlad ng ganun ng ganon sa ating mga pagsubok? Paano tayo unlad? Yan nga ang tanong ko kanina. Hindi ba mahirap yan? Ang sabi ko, basta patuloy lang tayong magtiwala sa Panginoon. Hindi mo man naiintindihan ang sitwasyon, pero pwede mong pagkatiwalaan ng buong puso ang Diyos. Patuloy ka lang na manalangin. Ang problema po ay hindi dahilan para lumayo sa Diyos. Mas lalo itong dahilan para mas lumapit tayo sa Kanya. Amen? At patuloy lang tayong sumunod sa Panginoon. Sapagkat maraming blessing ang dumarating habang tayo ay nananatiling tapat. The more na nagtatapat ka sa Diyos, the more na pagpapalain ka ng Diyos. At patuloy na umasa sa Panginoon. Ang season ng pagsubok ay hindi permanenteng tirahan. Ito ay dadaan lamang. Amen? Dadaan lang yan. Walang pagsubok na natili doon sa kanyang lugar. Dadaan lang yan. Kaya nga palagi natin yung kino-compare sa bagyo eh. Ang bagyo dumadaan lang. Wala namang, isang linggo or isang buwan ay binabagyo ang lugar ninyo. Aba, masyado naman yatang sinumpa ang lugar ninyo. Di ba? Wala akong ganon. Di ba? Actually, naglalakad nga yan eh. Oras lang ang binibilang. Di po ba sa lugar ninyo, papunta na dito, papunta na dyan, nandito na sa norte, papunta na, tatawid na ng dagat. Naglalakad. Dumadaan lang. So ang problema, ganun din ho. Ang mga pagsubok, ganun din. Kaya, huwag bibitaw agad. Kasi lalampas din yan. Matatapos din yan. Amen? Basta patuloy lang tayong umasa sa Panginoon. Ang pagsubok po ay hindi palaging parusa. Ulitin ko, ito ay proseso ng paglago. Ang tamang pananaw ay nagbabago ng ating pagtugon sa pagsubok. At ang pagtitiis po ay umuubog ng mas matatag na karakter. At ang pagtitiis ay mas tumitibay ang bawat isa sa atin. So ang Diyos ay merong layunin sa bawat pagsubok na ginagamit upang tayo ay umunlad. Maaari yung may ilan sa atin ngayon ay nasa gitna ng apoy. Maaaring mabibigat ang dinadala mo, ang problema mo sa pamilya, ang problema sa kalusugan, ang problema sa trabaho, ang problema mo sa iyong pananampalataya, baka pakiramdam mo ay iniwang ka na ng Diyos. Ngunit ang mensahe ng James chapter 1 verse 2 to 4 ay malinaw. Sabi niya, ang Diyos ay hindi ka tatalikuran sa gitna ng pagsubok. Inuubog ka niya. Amen? Kung handa ka sa lahat ng ito, palagi mong titingnan na mayroong isang Diyos na mas malaki kesa sa lahat ng bagay. Amen? Na mas makapangyarihan kesa sa lahat ng bagay. At meron kang Diyos na mas malakas kesa sa anumang sitwasyon na meron ka. Remember the song? My God is so big. Ano sabi niya? So strong and so mighty.
Ganun ang Diyos natin. At dapat palagi nating nakatatak yun sa utak natin. Na kapag meron tayong pinagdaraanan, ang sasabihin natin agad that my God is so big. Mas malaki ang Diyos ko dyan. Amen? Mas malakas ang Diyos ko dyan at mas makapangyarihan ang Diyos ko dyan. Amen? Upang sa lahat ng uri ng pagsubok na meron tayong pagdaanan sa buhay, malalampasan at matatawiran natin. Through that, pwede tayong umunlad sa ganitong pagkakataon. Amen? Ready na po ba kayo na mag-TikTok? Mag-TikTok tayo sa umagang ito. At gusto ko, ilagay natin sa isipan natin na kapag dumadating tayo sa kahit na anong pagsubok ng ating mga buhay, ang palagi pa rin nating iisipin, meron tayong isang Diyos na malaki. Meron tayong isang Diyos na makapangyarihan at isang Diyos na napakalakas. Amen? So, tingnan po natin, tayong lahat ay tumayo. Sabi ko sa inyo lahat, mag-exercise tayo eh. Kasi puro kain ang ginagawa natin. Okay, sige po. Okay, sundan po natin yung kantang ito. My God is so big and so strong and so mighty. There's nothing my God cannot do. My God is so big and so strong and so mighty. There's nothing my God cannot do. Sige, kailangan ma-perfect yan. So big and so strong and so mighty. Amen. Nothing my God cannot do. My God is so big and so strong and so mighty. There's nothing my God cannot do. In the beginning, God made everything. God simply spoke and the world came to be. He sent a flood and made everything new. He parted the sea and let his people walk through. He helped a boy bring a giant right down. Joshua marks the walls bound to the ground. These acts of power are worthy of praise. Want to question my God and his ways. O, yun na. My God is so big and so strong and so mighty. There's nothing my God cannot do. My God is so big and so strong and so mighty. There's nothing my God cannot do. Amen. Though we are sinners, He still gave us worth. God sent His Son to live here on the earth. He healed the sick, He made blind men see, the lame walk, and He set the world free. He died on the cross and He rose from the grave. He conquered sin, body to save. He went to heaven and He's coming back. God's word is true, but if it's attacked, I'll look you in the eye and O, say, yun na. so big and so strong and so mighty. There's nothing my God cannot do. Amen. My God is so big and so strong and so mighty. There's nothing my God cannot do. Oh, wait lang. Bubo muna. Sige. Yung mga babae muna. The ladies first. Kasi tingnan natin. Sige po, tayo na kayo lahat. Yung mga girls, sige po, it's your chance. Amen. My God is so big and so strong and so mighty. There's nothing my God cannot do. My God is so big and so strong and so mighty. There's nothing my God cannot do. My God is so big and so strong and so Amen. there's nothing my God cannot do. My God is so big and so strong and so mighty. There's nothing my God cannot do. In the beginning. Okay. Oh, mga boys naman. Oh, ready na kayo? Oh, nandiyan na yung ating mga newborn baby. Mga boy. Okay, sige po. Okay, sige, mga boys naman.
O, kukunti lang kayo ha. Halata kayo dyan. Kitang-kita kayo sa camera. Okay, ready? O, 1, 2, 3. My God is so big and so strong and so mighty. There's nothing my God cannot do. Amen. My God is so big and so strong and so mighty. There's nothing my God cannot do. My God is so big and so strong and so mighty. There's nothing my God cannot do. Okay. My God is so big and so strong and so mighty. There's nothing my God cannot do. In the beginning, Okay, sige po, tayo lahat. Tayo lahat, hindi tayo titigil dyan. Gandi natin pumapasok sa utak natin yung kantang yan. Upang sa ganon, anumang bagay na dumating sa ating buhay, ikakantayin lang natin yan. Amen? Okay, sige. my God is so big and so strong and so mighty. There's nothing my God cannot do. My God is so big and so strong and so mighty. There's nothing my God cannot do. My God is so big and so strong and so mighty. There's nothing my God cannot do. My God is so big and so strong and so mighty. There's nothing my God cannot do. In the beginning. Okay. Gusto nyo ba? Para nabitin kayo. Okay. Ang awitin pong ito ay hindi lamang pambata. Okay? Ito ay isang direksyon ng pananampalataya. Na tuwing inaawit natin ang My God is so big, so strong and so mighty, there's nothing my God cannot do. Amen? Ipin natin na mas malaki ang Diyos kaysa ating mga problema. Mas malakas ang Diyos kaysa ating kainahan. At mas makapangyarihan ang Diyos kaysa anumang imposibleng sitwasyon. Tayo pong lahat ay tumayo. Kaya sa bawat pagsubok sa buhay, maaari nating sabihin na may buong pananampalataya. Na hindi ko lang alam kung paano, ngunit kilala mo ang Diyos. Amen? Na kayang gumawa ng paraan, anuman ang sitwasyon sa buhay. Oh, hallelujah, Jesus. Everything I need is in you. Everything I need. God is enough for Oh yes, God, me. sapat ka na sa aking buhay, Panginoon.
follow Jesus, no turning back, no turning back. I have decided to follow Jesus, no turning back, no turning back. Hallelujah, Lord. Hallelujah, Jesus. Panginoon, marami pong salamat sa pagbibigay mo sa amin ng unawa na kung ano man ang mga pagsubok na aming daanan, ano bang sitwasyon na aming pwedeng puntaan, Panginoon, naniniwala kami, O Diyos, na Ikaw ang Diyos na patuloy, na nagtuturo, at higit sa lahat, hindi iiwan kami sa aming mga labanan. Mananatili kang Diyos sa amin, mananatili ka, Panginoon, na mas makapangyarihan, mananatili ka, O Diyos, sa iyong pagsama sa lahat ng bagay na meron kami sa aming mga buhay. Salamat, O Diyos, sa pagtuturo mo sa amin, na matuto kaming magtiwala sa iyo sa lahat ng panahon, sa lahat ng sitwasyon, at sa lahat ng pagkakataon, na anumang bagay na meron kami, magtuto lamang kami sa iyo ay magtiwala. At palagi namin iisipin na mas makapangyarihan kang Diyos, na mas malakas kang Diyos, na kaya mong gawin ang lahat ng bagay upang kami maitawid sa lahat ng mundo ng aming mga buhay. We thank you, God. Kahit kailan, hindi po kami tatalikod sa iyo. At ang pagkakilala namin sa iyo ay mananatili at sapat ka na sa aming mga buhay upang kami mabuhay na mayroong kapayapaan sa gitna ng mga pagsubok sa aming mga buhay. We thank you, God. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Amen. Praise God.